Yan, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ano po? Ayan, welcome po sa ating Youth Life Club LSPU. Ano po? At ito po ay open ano po sa bawat isa. Ano po pwede po mag-join? Ano po matanda, bata, ano po? Yan, pwede po mag-join kahit sino po. Ano po? Pero alam ko po ang bawat isa ay excited na ano po sa ating programang ito. Pero bago po natin ito simulan ay pangunahan po muna tayo ng opening prayer ni Ate Cindy po. Ayan po. Sige po, tayo po ay mag-pray. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Ama, patuloy po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa gabing ito na pinagkaloob mo sa amin. Ama, patuloy ng dalangin namin, ikaw ang kumilos, Panginoon, sa iyong gawain sa LSPU. Samahan mo kami, patuloy na ikaw ang mapapurihan, ikaw lamang maitaas. Lord, patuloy na we are praying, Panginoon, sa good internet connection ng bawat isa. In Jesus' name, upang ma-receive namin the very heart of your word. And Lord, patuloy namin tinataas ang maghahayag na yung salita. Patuloy na lang isan mo ang kanyang mga labi, Panginoon. Itago mo siya sa iyong likuran at salita mo lamang mahayag sa kanyang mga labi, Panginoon. Lord, we expect great things. Patuloy na gagawin mo. And Lord, ikaw magdadala pa, Panginoon, yung mga wala pa dito, in Jesus' name, nandun, Panginoon, na makakapasok po sila at makaka-join sa iyong gawain. Lord, maraming salamat. Patuloy na sa iyo po ang pinakamataas na papurit po sa salamat, dakil at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Thank you po Ate Cindy sa napaka-mapagpalang panalangin ano po sa gabing ito. Ayan. So bago po tayo dumako sa word ng Lord is yun. Tayo po munang humingi ng pasasalamat sa Kanya. Ano po yung ginawa sa atin ng Lord sa isang buong linggo or sa isang buong taon kung pwede pa. Ayun. So, ako po ay tatawag ng tatlo. Ano po, sa atin po magte-testimony po sa gabing ito. Ayan. So, pili na lang po ako dito sa mga nasa. Siguro si Ate Alex. Ate Alex, nandiyan ka ba, Ate Alex? Ate Alex, ano pong gusto mo ipagpasalamat sa Lord? Ayan, hello po yan, Dre. Ayun, gusto ko pagpasalamat sa Lord yung covering and protection niya palagi sa akin at sa buong family ko. Tsaka yung provision and yung rest na binibigay niya. Yan lang po. Amen. Ano po, talagang grabe yung rest na binibigay ng Lord sa life natin sa mga nag-work and especially sa mga nag-aaral din po. Ano talagang pray to God lang and sasamahan niya tayo. He will give the rest. He will give us rest. Ano po? Ayan. So, yan sa mga sunod po na magte-testimony. Siguro si Boss. Ayan, si Boss. May nais ka bang ipagpasalamat sa Lord, Boss? Hi, God. Ayun, hello po. So, yun po, nagpapasalamat sa Panginoon sa gabay nga po sa Panginoon sa pag-uwi ko kanina. So, thank you Lord dahil nandun yung protection at yung safety yun po sa pagbabayay. So, thank you Lord sa buong maghapon na Sunday na nandun yung talaga bless and mga natutunan nyo po sa ating worship tsaka sa ginawang natin seminar. So, thank you Lord sa new knowledge din po na acquired tapos yun po na healing sa aking kapatid. So, thank you Lord. At sa family naman po is andun yung patuloy na harmonious relationships sa bawat isa po sa amin. So, ayun po. Amen. Yan. Talagang nandun yung protection ng Lord sa buhay ni Kuya OJ, at saka yun nga yung sa kaninang seminar din na nangyari. Thank you sa Lord kasi ayun nga, tinuruan tayo ng about sa mga cell group, how to lead in the cell group, at iba pa po na paglago natin sa Lord, and especially dun sa, ayun nga, tinestify na din kanina ni Kuya OJ yung nangyari sa kapatid niya. And thank you kay Lord kasi ayun nga, ligtas and ayun, daway patuloy yung recovery ng kapatid ni Kuya OJ. Thank you boss, thank you, salamat po. And last po na magte-testify sa gabing ito, ayan, tawagin natin siguro si Kuya Kirby. Kuya Kirby, ano pong gusto mo ipagpasalamat sa Lord? Yun po, magandang gabi po. Siguro po, yung papasalamat ko lang po sa Lord yung entire week po.
na na medyo tiring pero nandun patuloy yung yung peace and rest na patuloy na pinagkakalob ng Lord. And yun, yung nagdaang quiz is yun, medyo napuyat, medyo mahirap na yung mga subjects, pero yung patuloy nga na nagpo-provide si Lord ng wisdom para sa pag-aaral. And yun, kailangan mag-rely din sa kanya and hindi mag-rely sa sarili. And yun din, sa family din, yung patuloy na provision ng Lord sa family namin. Yun lang. Amen. Na talagang we always wanted talaga na yung pagsama sa atin ng Lord, especially sa pag-aaral, po. Sa akin, estudyante din po na talagang we need God talaga, po yung pagsama niya. Kasi sa pag-successful natin, is si God pa rin naman yung ating i-rely sa lahat ng mga na-receive natin sa mga katagumpayan, po, sa pag-aaral natin, po. Tsaka yun nga, yung family and provision. Talagang nandun yung pagpo-provide ng Lord sa buhay, sa family na Kuya Kirby. Ayan. Thank you, Kuya Kirby. So, ayan, alam ko po, ang bawat isa, ayan, ay excited na makarinig ng word ng Lord. Pero bago po yan, handa po muna natin ang mga ball pen, yan, mga notebook, mga pang notes po, para sa mag-share ng word at maghahatid ng word of God ngayong gabi. Ang nag-iisang pastor ng San Nicolas, walang iba kundi si Pastor CJ Guevara. Hello po kay CJ. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Kuya Anday. Nakaka-bless ka naman mag-MC. Sige pa, bago tayo dumako sa ating word ng Panginoon, tayo pong muli manalangin. Amen. Sige po, tayo pong muli dumulog sa Lord through our prayer. Hallelujah God, Hallelujah Jesus. Panginoon, patuloy po kaming lumalapit, nagpapakumbaba po sa inyo ngayong gabing ito. Patuloy God na ini-empty namin ang aming heart, ang aming mind, O God, ano man yung distractions, Lord. Patuloy na it will not prevail, O God, in Jesus' name. Patuloy, Lord, na mangusap ka sa amin pong kalagitnaan at ikaw lang po ang maitaas sa buhay at sa word na mapag-sharingan ngayong gabi pong ito. Itago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon. And let thy words, O God, ang marinig namin sa amin pong kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yan. Magandang gabi po sa ating lahat. Hindi naman na po iba ang mukhang ito sa inyo. Amen. Siguro kilala niyo naman na po ako. Pero yun po, dako na po tayo sa ating word na pag-sharingan po natin ngayong gabing ito. Amen. Ito pong word na ito ay makikita natin sa Isaiah 43. Amen. Diretso na po tayo sa word ng Lord. 18 to 21. Ito po ang sabi dito sa verses na atin pong pagsasalu-saluhan. Kung tayo po ay nakapag-dinner na, amen, ito pong every word of God na atin pong naririnig is a food, spiritual food po natin. Kaya isipin po natin na ang word na ito ay ito yung paborito mong ulam. Amen. Sinigang, amen, ano man yung paborito mong ulam, kakain naman yung ating spiritual ngayong oras pong ito. Sa Isaiah 43, 18 to 21, sabi po dito. Ito ang sabi niya, sabi po sa 18. Ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako'y gagawa ng isang bagong bagay, ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daan sa gitna ng deserto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Pararangalan ako maging ng mababangis na hayop, gaya ng mga asong gubat at mga ostrich, sapagkat nagpabukal ako ng tubig sa diserto upang may mainom ang mga taong hinirang ko. Last verse po, verse 21, nilalang ko sila upang maging aking bayan, upang ako'y kanilang laging papurihan. Sa bawat isa, kung meron man pong or nakapakinig na nitong word na ito na naibahagi ko na din po. In Jesus' name, new revelation po sa atin ngayong gabi pong ito. Amen. At ang title po ng atin pong pag-sharingan ay pinamagatang A Time to Restart. Amen. Time to Restart. Ito po ay kumbagang napapanahon. Amen. Abot na abot pa. Hindi pa naman natatapos yung January. Amen. Kakapasok pa lang po ng bagong taon. Year 2024 has passed and New Year. Sabi nga ni Pastor Joseph, hindi lang siya basta New Year. Amen. Kumbagang blessed and great year. Amen. Yung ating kumbagang kine-claim ngayong taong ito. Hindi lang siya basta New Year. Amen. At yun, time to restart.
lahat naman po tayo ay pamilyar pag tayo ay nakakarinig ng restart. Tayong pong lahat ay may cellphones, amen. Tayo pong lahat ay siguro nakagamit na ng laptop, desktop, amen. And pag nagde-decide tayong mag-restart ng ating phone or ng ating gadgets, it's either kumbagang mabagal siya or minsan naghang siya. Kaya kailangan natin siyang i-restart. Kumbagang meron tayong na-experience na nagde-decide tayo ay kailangan ko nang mag-restart. Sa phone man yan and even sa mga gadgets natin. And same with our life, especially spiritual life po natin. Minsan, bumabagal tayo. Amen. Siguro minsan, sa dami ng nakaraan na applications, ang dami na kumbagang bukas na applications, kaya minsan nagiging slow tayo. O kumbagang parang minsan nawawalan tayo ng time with the Lord. Kasi yung ibang bagay, yun yung niraran natin ng sabay-sabay. It's either social media or kung ano man yung kaabalahan natin sa buhay. Na minsan, overloaded na yung mga open applications sa ating buhay. Amen. At hindi na natin kayang iran yung mga application or yung mga bagay na pang-spiritual. Amen. Kaya for tonight and for this year, New Year, let us kumbagang decide or start our year by restarting our life. Tapos dito sa restarting, pag nag-restart tayo ng phone, hindi lang siya kumbagang basta-basta nagre-restart mag-isa. May ginagawa tayo. Halimbawa sa cellphone, kumbagang kailangan nating i-long press yung power button, then i-select natin yung restart para mag-restart yung cellphone. And even sa desktop, kailangan natin or kung gusto natin siyang i-force restart or doon sa window icon, doon sa desktop, piliin natin yung restart. Kumbagang meron tayong gagawing action. Meron tayong choice kung magre-restart ba tayo or itutuloy lang natin na medyo mabagal or na bumabagal na tayo. Amen. Nahihirapan tayong kumbagang gawin yung mga bagay na para sa Lord. Amen. Kumbagang this year, starting 2025, abot pa naman sa first month of the year, kumbagang let us choose to restart. And then yun nga, ito yung kumbagang time, ito yung magandang panahon kasi bagong taon, kumbagang yun nga, bagong taon, bagong buhay. Amen. Kaya yun, ayun po yung ating topic, time to restart. And dito po tayo huhugot ng ating mga points sa 4 na verses na ito. Meron po tayong 4 points for tonight. At unang-una po nating point sa verse 18, sabi po diyan, ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Amen. Kumbagang, ang unang point po natin, iwanan ang nakaraan. Restart within. Amen. Kailangan, pag tayo po ay magre-restart, kailangan yung ating inward muna yung ating i-restart. Ano ba yung mga laman ng puso mo? Baka may hatred dyan, baka meron dyang unforgiving heart, or parang meron pa tayo kumbagang sama ng loob sa kaibigan, kamag-anak, or kakilala natin na nangyari nung taong 2024 na kailangan na natin siyang ilibing. Kumbagang iwanan na doon sa past year 2024. At pag sinabing ilibing, syempre, hindi yung mismong tao yung ililibing natin, kundi yung kumbagang bagay or experience na dapat wag na nating alalahanin pa. Wag na nating itawid ngayong taong 2025. Talagang ilibing, kalimutan na natin at wag na daw alalahanin pa. Sabi doon, ang mga nangyari noong unang panahon. And then yung word dyan, may sinabi dyan doon sa verse 18, yung word na ilibing mo na sa limot. Yung word na mo. Amen? Yung word na mo. Ibig sabihin, gaya nga nung restarting our phone, our gadgets, meron tayong gagawin. And then yung choice na ilibing, iwanan, at wag nang alalahanin pa. Ngayong kumbagang, it's your choice. Amen? Ito yung action na gagawin mo. Ito yung action na kailangan mo kumbagang i-decide sa sarili mo na aalalahanin mo pa ba siya ngayong taong 2025 or may choice ka na mag-move forward. Kumbagang talagang iwanan na, ilibing na yung alaalang yon. Amen? Ano man yung nakaraan na yon, kung may pagkukulang man,
kung may pagkakamali man, kumbagang iwanan natin doon sa 2024 and let us kumbagang restart new ngayong 2025 at talagang kalimutan na yung mga bagay na yun kasi it will hinder us to move forward. Yun yung mga bagay na mag-hold back sa atin. Amen. Yung mga bagay na kumbagang nangyari noon na minsan parang pag naalala mo, Lord, lagi kong nagagawa to, lagi ako nagkukulang sa'yo. Amen. Kumbagang siguro I will stop na lang ngayong taong 2025 and maybe start na lang pag hindi ko na siya nagagawa. Amen. Wag natin yung gagawin. Kumbagang let us move forward. Kalimutan yon dahil ang Lord talagang gaya nga nung alam natin that the love of God is unconditional. His grace is unending. Amen. Ang love ng Lord, kumbagang gaya nga nung verse na talagang kumbagang neither depth or height, kumbagang lalim or gaano man kataas, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya ano man yung nakaraan na yun, let us forget, ilibing natin, iwanan sa 2024 at talagang let us restart within. Empty our heart, empty our mind ngayong taong 2025. At may magandang bagay po na pwede tayong baunin doon sa mga nakaraan na yon or doon sa mga experiences na yon. Yung bagay na pwede nating baunin sa taong 2025 ay yung mga bagay na natutunan natin doon sa mga experiences na yon. Yung mga learnings. Amen. Yun yung kumbagang pwede nating talagang baunin ulit. Or kumbagang pag nag-restart tayo, nasa choice natin kung iraran ba natin ulit yung application na yon or hindi natin siya iraran. Ang hindi natin iraran, yung mga bagay na nag-hold back sa atin. At ang iraran ulit natin, yung mga learnings na natutunan natin doon sa mga experiences na yon. Amen? Yun po yung ating unang point sa gabi pong ito. Iwanan po ang nakaraan. Talagang ilibing na daw natin sa limot at huwag nang alalahanin pa. Yun po sa verse 18 at yung atin pong point number 1. Ang point number 2 po natin ay nasa verse 19 po, sabi po diyan, masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Ang point number 2 po natin, ito po ay kumbagang hindi nawawala sa bagong taon, bagong bagay. Amen. Bagong bagay. Amen. Ngayong taong 2025 and every year po alam ko na kada pasok ng bagong taon, nag-e-expect tayo ng something new. Bagong haircut, bagong looks, amen. Bagong ilong, hindi naman po. Kumbaga parang may something new na gagawin ang ating Panginoon dito sa taong 2025. And sabi po dyan, balikan natin yung verse, sabi dyan, gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto. Yung bagong bagay po na gagawin ng Lord sa atin ngayong taong 2025 is not just something new. It is something great. Amen po ba? Let us say amen po sa atin pong mga tahanan. Yung gagawin ng Lord sa taong 2025 is not just something new. It is something great. And then, kung new siya, ibig sabihin, hindi pa natin siya na-experience. Hindi pa natin siya, kumbagang, nararanasan ng mga nagdaang taon. Kumbagang, gagawa si Lord ng bagong bagay. And bakit nga ba nabanggit ko na something great? Sabi dyan, gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto. Alam naman po natin ang disyerto, amen? Full of sand, kumbagang parang talagang wala kang makikita. Pero God can make, kumbagang, a way doon sa lugar na yon. And even nga doon sa kung paano hinati ng Lord, yung dagat, amen? Ganun yung gagawin ng Lord na great things sa atin sa taon pong ito. Kumbagang, let us claim it, believe, amen, at talagang mararanasan po natin yon. And yung balikan po ulit natin yung verse, bagong bagay, doon sa verse 19, masdan mo, ako'y gagawa ng isang bagong bagay, ito'y nagaganap na. Ang ganda nung sinabi po ng verse ng Lord dito. Ito po ay kumbagang binasa ko ulit. Ang Lord daw po ay gagawa ng isang bagong bagay, pero sinabi ng Lord, ito'y nagaganap na.
yung bagong bagay sa point number 2 po natin, restart how we see things. Amen. Restart how we see things. Yung gagawin ng Lord na bagong bagay ngayong taong 2025 ay kumbagang nagaganap na daw. Kumbagang restart how we see things. Kumbagang I believe nagagawa na po natin ng taong 2024. Pero this year, let us kumbagang work out pa. Restart how we see things. Dito po papasok yung ating pananampalataya. Amen. Kasi sabi po dyan, gagawa daw si Lord ng bagong bagay at sabi dyan, ito'y nagaganap na. Ibig sabihin, gaya ng ating pananampalataya, pag tayo ay tumitingin ng may pananampalataya, di ba sabi po dyan sa meaning ng pananampalataya, Hebrews 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan ng mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Yung bagay na something great ngayong taong 2025, restart how we see things. Tingnan natin siya ng may pananampalataya. Although hindi pa natin siya nararanasan physically, nahawakan physically, pero by faith, pag tinignan natin siya by faith, pinangahawakan na natin siya kahit hindi natin siya nakikita. Amen. Kumbagang mahirap siyang gawin. Amen. Lalo na pag may mga nangyari na hindi natin inaasahan, may sakit na biglang tumama sa'yo. Amen. And kumbagang bigla mong sasabihin na yung new things, Lord, kine-claim ko yung bagong bagay, pero bakit ganito? Amen. Kumbagang restart how we see things with faith. Amen. Yung kagalingan, hindi man natin panararanasan, pero yan ay talagang kaloob ng Lord sa atin. Panghawakan lang natin. Restart how we see things with faith. At kaya nga na nabanggit ko, ito ay hindi madaling bagay. To see things with faith. Kasi practically tayo or kumbaga tayo ay walking by flesh. Tayo ay talagang kumbagang tayo ay namumuhay or tayo ay nabubuhay. May flesh tayo. Ibig sabihin, we can see things physically. Nahawakan natin yon. Amen. Kaya pag sinabi nating walk by faith, not by sight, it is not just kumbagang madaling bagay. Kumbaga, isa siyang mahirap na bagay. Kaya kailangan natin ng katulong. Kailangan natin talaga ng power ng Lord. At para mag-increase yung faith natin, babalik din tayo dun sa word niya. Sabi ng Lord, Roma 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig. Bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kumbaga, if we want to restart how we see things, if we want to really work out our faith this 2025, let us, kumbagang, spend more time with the Lord. Spend more time with the Word of God. Yun yung talagang mag-i-increase ng ating faith. Yun yung makakatulong para talagang we do not see things by our own eyes, kumbagang, we do not walk by flesh, kundi we can walk by faith. We can see things by faith. If we really spend more time with the Lord, with this word, ngayong taong 2025, sa Kanya, more of Him, more of His word, para talagang ma-restart natin how we see things. Amen? Yun pong ating point number 2. Bagong bagay, not just new thing, but greater things ang ibibigay po sa atin ng ating Panginoon. And then yung point number 3, nasa verse 20 po, pararangalan ako maging ng mababangis na hayop, gaya ng mga asong gubat at mga ostrich, sapagkat nagpabukal ako ng tubig sa disyerto upang may mainom ang mga taong hinirang ko. Ang point number 3 po natin, kumbagang ang nireveal po sa akin, ang nakita ko po dito sa verse 20, yung focus natin kay Jesus. Yung focus natin kay Jesus. May greater things tayong, kumbagang great things tayong mararanasan ngayong taong 2025. And yet, in Jesus' name, ano man yung maranasan natin, ano man yung ma-experience or ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon, let us focus to Jesus. Kumbagang, kaya dun sa verse na sinabi dyan, sabi dyan, sapagkat nagpabukal ako ng tubig sa disyerto upang may mainom ang mga taong hinirang ko. Kumbagang, yung naranasang magandang bagay, mararanasan nating magandang bagay, it is from the Lord. It is through God. Amen. Hindi dahil sa
Although, syempre, yun nga, faith without action is dead. Kumbagang gagawin natin yung part natin. We will do our best. But, kumbagang hindi natin iisipin that that's because of me. That because, kumbagang magaling ako, pinaghirapan ko yan. And then, kumbagang parang magiging ano na tayo, hindi na tayo lalapit sa ating Panginoon kasi nagiging self-sufficient na tayo. Hindi kumbagang God's dependent. Kumbaga hindi tayo nagde-depend sa ating Panginoon, nagde-depend na tayo sa ating sariling kakayanan. And diyan papasok yung focus natin sa ating Panginoon na whatever blessing and even trials and problems na ating mararanasan, mag-focus lang tayo sa ating Panginoon. Amen. Talagang wag nating hahayaan na ma-out of focus tayo ngayong taong 2025. Talagang ano man yung maranasan natin, focus lang tayo sa ating Panginoon. Kasi, yun nga, sabi dan, seek the giver, not the gifts. Although yung gifts talagang ibibigay sa atin ng ating Panginoon, ibe-bless tayo ng ating Panginoon kasi that's His plans. Amen? Sabi nga ng pangako ng Lord, di ba, na the plans of the Lord is to prosper us, not to harm us. Kumbagang, yung blessing ng Lord, yung gifts niya, nandyan na. Pero ang kailangan na lang natin talaga is mag-focus doon sa giver. Amen? Not just doon sa gift na ating pinapanalangin, na ating dinedesire na maranasan natin ngayong taong 2025. Kaya ano man yung gift na naranasan mo noong taong 2024 and might, kumbagang na-experience natin na out of focus tayo in even trials and problems, kumbagang this year, restart our focus. Kumbagang mag-focus muli tayo kay Jesus. Lumapit muli tayo kay Jesus. Kumbagang dito talaga natin masasabi yung verse na apart from Him, we can do nothing. Na pag naka-focus tayo kay Jesus, not our own strength, dahil sa nagawa natin yon, ginawa natin yon, dito natin kumbagang mararanasan na we are acknowledging God. That apart from Him, we cannot do that. We cannot have that promotion, yung bagong trabaho, yung mataas na grades, amen, yung favor ng ating mga instructors, amen, teachers, amen. Kumbagang, yun nga, gaya kung magbabalansehin din natin, hindi lang puro faith, kundi with action din, gagawin natin yung part natin, pero hindi natin kumbagang talagang ide-depend lang yung lahat sa ating sariling kakayanan, kundi we will acknowledge that apart from God, we cannot do that. We can do nothing. Amen. Kaya ayun, focus lang tayo sa ating Lord ngayong taong 2025. More focus, whether it's a blessing, trials, and problems. And I believe na yun, talagang lahat or anuman yung pagdadaanan natin, kaya natin malagpasan, kaya natin mapagtagumpayan ngayong taong 2025. And then yung last point po natin sa verse, ayun, syempre, verse 21. Nilalang ko sila upang maging aking bayan, upang ako'y kanilang laging papurihan. Amen. Ang ating pong last point, yung laging papurihan. Restart our focus. Restart our focus. Kumbagang, gaya ng sinabi dyan, sabi dun sa verse, tayo daw ay nilalang ko sila upang aking maging bayan, upang ako'y kanilang laging papurihan. Tayo ay nilalang ng ating Panginoon para daw tayo ay maging parte ng kanyang bayan or yung masasabi din natin na body of Christ. And then isa pang purpose natin, upang ako'y kanilang laging papurihan. We are created to glorify our God. Amen. Restart our focus. Dito sa mga bagay na ito, dalawang bagay na ito na sinabi ng ating Panginoon, balanse lang ulit tayo. Amen. Tayo mga estudyante, tayo mga nagtatrabaho, and even yung mga magulang na. Amen. Kumbagang, yung purpose ng isang magulang, isa sa purpose ng magulang is para alagaan yung kanilang mga anak. Amen. Hindi naman porque binigyan tayo ng purpose ng Lord ay pababayaan na natin yung ating mga anak and even sa mga estudyante na hindi porque nabasa natin yung verse na yun ay hindi na tayo mag-aaral at magtatapos ng ating pag-aaral. And even sa mga nagtatrabaho. Amen. Hindi porque nabasa natin ay ang purpose ko lang is ganito, sabi ng ating Panginoon.
ay hindi na mahalaga yung work. Amen. Kundi, that's one of our purpose. Pero kung babalikan natin yung sinabi dyan ng word ng ating Panginoon, that's our main purpose. Amen. Kumbagang parang sa list, pag tayo ay namimili, nag-grocery, namamalengke. Amen. Meron tayong nakalagay doon sa list natin na minsan talagang nandoon sa top ng ating priority. Hindi yun nawawala. Amen. Yung paborito nating bilihin. Kumbagang, alibawa, sa mga nagluluto, mantika. Amen. Siyempre, sa tahanan, lagi tayong kumakain ng rice, bigas. Nandoon yan sa top priority. Pero yung mga ibang bagay, listed pa rin at kumbagang kailangan pa rin natin. Amen. Pero yung top priority, doon siya nag-iiba. Amen. Gaya sa purpose natin, tayo ay followers and believers ng ating Panginoon. This 2025, wag nating hahayaan, kumbagang ito ay hindi lang sa inyo, kundi ito yung mga binabahagi ko po sa inyo ay siyempre nag-speak muna din sa akin. Na talagang Lord, this 2025, samahan niyo po kami. Amen. Tulungan niyo po kami na talagang ikaw yung maging priority nung list ng purpose ko. That's kung bakit ako lumalakad, kung bakit ako gumigising, hindi lang dahil sa anak ko, asawa ko, or sa trabaho para talagang makapag-provide sa kanila. Kundi yung main purpose natin, kaya tayo nilakhan ng Lord, is para talagang magkaroon ng relasyon sa Kanya, maging Kanyang bayan, talagang maging under in the authority of our God. And then yung isa pa, lagi natin siyang papurihan. Amen? Talagang wag natin kakalimutan na papurihan ng Lord. Kumbagang same din doon sa ating ginagawang other purpose natin. Amen? Pag-aaral, pagtatrabaho, doon sa mga ginagalawan natin, pwede din natin doon papurihan ng ating Panginoon. Sabi nga ng Lord sa 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Nandoon na kahit nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, kaya mo din yung gawin na mapapurihan si Lord. Basta iniisip mo na, Lord, I'm working for your glory. Lord, I'm studying for your glory. Amen? Kaya ayun, this year, amen, laging papurihan. Kumbagang restart our purpose. Kumbagang restart our list of purpose. Huwag nating hahayaan na si Lord ay nandoon sa list ng ating kumbagang list. Kundi as much as possible, let us ask for the Holy Spirit to help us na lagi si Lord nandoon sa top ng ating priority purpose sa mundo pong ito. Amen. Ayun lang po yung gusto kong ibahagi po sa atin. Amen. Restart. Time to restart. Amen. It's your choice. Amen. It's your, kumbagang, action to decide. Amen. Whether you want to forget those things, iwanan yung nakaraan. Amen. Restart how we see things na mas i-work out pa natin na gamitin yung pananampalataya sa lahat ng bagay na ating nakikita, nararanasan. Yun nga na ang pananampalataya ay mas lumalago the more we seek God's Word. Amen? Yun yung sabi po sa binasa natin kanina sa Roma 10:17. And then, ayun, yung mag-focus kay Jesus, na restart our focus, na talagang, ano man yung matanggap natin, ano man yung maranasan natin, lagi lang tayong nakatingin doon sa giver, not just doon sa gift. And then yung last, yung purpose natin. Restart our purpose. Nasa iyo din yung desisyon, nasa iyo din yung kumbagang choice, kung ilalagay mo si Lord doon sa priority ng purpose mo. And I believe na pag ginawa natin yon, lagi nga natin na naririnig na asahan natin, God will prioritize us as well. Amen. Yun po yung ating sharing. Amen. And ito po yung gusto kong iwanan, conclusion. Restarting our life shouldn't be a yearly action. Hindi po siya kumbagang every New Year lang natin siya gagawin. It's a daily decision. Kumbagang pag nararanasan mo na nahihirapan ka ng kumbagang dumalo, makinig, pakinggan si Lord, magbasa, mag-spend ng time sa Kanya, it's time to restart. It's a daily decision. When following God is getting harder and when our eyes tend to lose focus, rest and start. Restart. Rest in God's presence and start walking closer to God again. Amen. Yun lang po yung gusto ko pong ibahagi.
ang word ng Lord sa atin ngayong gabing ito. And for closing po, i-close po natin siya sa prayer. Hallelujah God, Hallelujah Jesus. Panginoon, we bless your name, we honor you, O God, sa gabi pong ito. Lord, salamat unang-una sa inyo pong mga salita na naibahagi sa amin pong kalagitnaan. Thank you, Lord, na talagang nangungusap paparati po sa amin. Salamat, Lord God, sa buhay ng bawat isa na naglaan ng kanilang panahon, and even sa mga tao, mga anak mo, mga kaluluwa na makakapakinig pa po online. Speak to them, O God, through your words. Change us, O God, at patuloy, Lord, na ma-restart namin ang aming buhay ngayong bagong taon to get rest in your presence and start walking closer again to you. Lord, all the glory belongs to you, at patuloy, Lord, ang LSPU, O God, fellowship na ito po, O God, ay lagi mong pagpalain. Ikaw ang patuloy na manguna sa core po, O God, si kay Mami Aya at sa kanya pong mga core leaders, and even po sa next generation. Patuloy, Lord, na ikaw ang aming kasama. You are never changing, God. You are the same yesterday, today, and forever. All the glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po. Amen. God bless po. So, thank you, Pastor CJ. Napakaganda ng mensahe ng Lord, ano? So, it's time to restart. Ayan. So, may 4 na points na iniwan sa atin ng ating, si Pastor CJ, ano? Iwanan ng nakaraan, ilibing sa limot, at wag nang alalahanin pa. It's time to decide. It's time to restart, ano? Sabi nga, yung mga past experience natin, sabi doon is will hold you back. So, napakaganda, i-empty nga natin yung hearts natin, ano, at Lord ang magpupuno ngayong 2025, ano, at ang baunin daw natin ay yung mga learnings, yung mga natutunan natin, ano, noong 2024, noong mga nakaraan pa. So, yung pangalawa is yung bagong bagay, may bagong bagay na gagawin si Lord. So, restart how we see things, sabing ganon. So, let's expect na may mga bagong bagay na galing sa Lord. Something new, something great ang pinaprepare ng Lord para sa atin. So, dapat nandun we see things by faith. Okay? So, yung pangatlo, yung restart our focus. Ayan. So, God allows us to experience His blessing. Ano? So, ang ganda nung binanggit ni Pastor CJ kanina, yung seek the giver, not the gifts. Ano? So, ayun, restart our focus. At yung pang-4, restart our purpose. So, isa lang naman yung purpose talaga, to glorify God. Ano? So, alam ko marami pa kayong natutunan, marami pa kayong na-jot down dyan. So, ngayon, magkakaroon tayo ng sharing time. Ano yung reflection ng bawat isa? Pwedeng one word o gusto nyo explain. Go lang, ano? So, sige, unahin ko na si Cindy Bells. Ayan. Okay, babasahin ko mamaya, anak, ha? Okay. So, si Jenny Ruth. Si Jenny. Yung sa akin po is yung ano po, yung stay focused po sa Lord. And yun po, na wag po nating hahayaan na ma-out of focus po tayo. Amen. Thank you, Lord. Okay, si Miko. Ano sa'yo, anak? Okay, pwede i-chat Miko, ha, pag hindi ka makapag-mic. Ayan, so babasahin ko mamaya. Sino pa to? Si Kuya Dano. Ayan, may mga nag-chat na. Okay. Si Kuya Dano ba? Kinig ako? Yes po. Ayan. Yung sa akin po dahil siya, parang the whole week yata ganito yung theme ng word simula pa nung prayer meeting, nung pang prayer and fasting, yung kay Pastor Ayel, tapos yung sa community, nagturo si Pastor Philip sa San Miguel, yung kahapon, yung ngayon, yung kanina. So everything is about talagang renewal. Actually, 3 na yun eh. Renewal, restart, reset. Pero ang sinasabi doon is talagang okay lang na mag-restart tayo. Ang aking doon. Kasi mas okay yung mag-restart ka kaysa yung tumigil ka na lang. So yun. So laging ang Lord is Lord siya ng maraming chances, pero wag naman nating ubusin. So yung may mga bagay tayo na, especially yung commitment kanina na nabanggit ni Pastor Susan nung Youth Live, parang yun yung nire-restart. Actually,
yun yung aking tinofocus this year, na yung kayang yung fire of commitment. Iba talaga yung fire before pandemic. Yung kaya natin i-extend sa ginagawa natin para sa kanya, na naglaylo talaga ng pandemic. Pero ngayon, tapos na tayo doon, napagtagumpayan na natin, we are overcomers, and we are very thankful sa Lord sa nangyari. So ngayon, ano naman yung way natin para maibalik sa Lord yung ginawa niyang kabutihan. So yun, sa ating lahat, talagang napaka ganda ng word na kinakailangan mag-restart, mag-rebuild ng ating commitment sa Lord. So yun, so salamat po sa Lord. Amen. So ang ganda, no? Pati yung sinabi ni Kuya Dana na mas maganda mag-restart kaysa tumigil. Kasi kay Lord lagi may chance. So yun nga, wag nga lang abusoy, pero maganda yun. Thank you, Lord. Thank you, Kuya Dano. Okay, so nag-chat na din si Elisha, no? Si Andre. Sa akin po, if gusto nating ma-renews by God, simulan po nating mag-restart and alisin po natin yung parang na mga hindrances sa relationship natin and sa life natin with God. Amen. Thank you, Lord. Praise God. Okay, si Boss OJ. Yun po, sa akin po ay restart our focus at purpose. Yun po sa akin na yung sa purpose po is alisin ko po yung mga nakapag-distract sa paano ako lumakad sa Panginoon, yung pananampalataya, at yung focus, dapat alisin ko rin yung mga hindrances at yung kumbaga nagpapalay sa Panginoon. Kailangan yun nga, fix our eyes on Jesus para yung purpose natin naka-align pa rin sa kalaban ng Panginoon po. So, ayun po. Amen. So, fix our eyes on Jesus para hindi ba out of focus, Ayan, si Kirby. Sa akin po, yung focus po natin sa Lord is nandun po dapat palagi. Na kay Lord po dapat. Amen. Thank you, Lord. Na kay Lord lagi, Okay, si Alexia. Yung restart how we give thanks po at saka yung focus. Amen. Okay, so si Pilipos. Sa akin po, focus lang palagi sa word ng Lord tsaka sa pinapagawa niya. Amen. Wow, thank you, Lord. So, babasahin ko yung mga nag-chat. Yung hindi ko natawag pwedeng i-chat. Yan, hindi ko kasi masyadong dito kita. Wait lang, ha. Okay, tingnan natin yung mga nag-chat. Okay. Kay Cindy Bells, restart on how we see things with faith. Kay Miko, ayan. Anong kay Miko? Ayan, mamaya. Kay Elisha, papurihan po natin ang Lord at all times. Kay Miko, whatever blessings, trials, and challenges, just focus with God, and whatever you do, do it all with the glory of God. Okay, thank you, Lord. Meron ba akong nalibanan? Pwede nyo i-chat dito, So, Pastor CJ, salamat sa mensahe ng Lord. Ayan. So, meron tayong short icebreaker, then closing prayer. Proceed tayo sa ating short icebreaker. Ayan. Ang games po natin ay i-chat nyo lang ulit sa chat box. So, mag-chat ako doon ng verses. Tapos, i-guess nyo lang kung alin yung correct verse. Basta iba-iba siya. May correct verse, tapos puhulaan nyo. Tapos, meron din tayong prize for tonight, sponsored by Kuya Dano. Tumataginting na 200 pesos GCash. Yan, di tayo cold cash ngayon. So, may GCash po. Kung sino man mananalo after the game, mag-chat na po agad. Kasi pag kinabukasan pa kayo nag-chat, may bawas na. Hindi, joke lang yan. Basta i-chat nyo yung number ng GCash nyo. So, first, number 1, i-guess nyo lang yung corresponding verse. May choices. Philip. Wait lang po, ililista ko yung points. Kuya Philip, 1 point. Wait lang.
1. Number 2. Tama, correct. Letter A. Basahin natin. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Number 2. Yan, wait lang. Kinakopy ko pa. Wait lang. Number 2 yan. Jeremiah 29:11. A, B, or C? Uy, walang B victory dyan, Kuya Kirby. Ang correct answer ay letter C. Sino na una? Si Kuya Philip ulit. Kuya Philip, 2 points. Ito na, number 3. Ano naman, pipiliin nyo dito yung correct verse. So, may binago akong word sa dalawang choices. So, pipiliin nyo yung tama yung verse na sinasabi. Yan. Romans 8:28. Alin dyan yun? Yung totoong Romans 8:28. A, B, or C? Palala lang, 2 points na si Kuya Philip. May answer na ba kayo? Answer. Final na. Sino na una? Correct. Kuya Kirby, letter A. Yan. Kasi ang binago ko dun ay according to His purpose, not His riches, and not His love. Yan. According to His purpose. Kuya Kirby, 1 point. Next, number 4. Ganun ulit to. Pare-parehas ng choices, pero may ibang pinalitan akong word. Isang word lang. Hala, wait lang. Madami daw. Wait. Hindi kasya. Ayan muna. Wait lang. O sige, ayan na lang. Romans 12:12. A or B? Final answer. Dalawa lang yon. Tama, Ate Cindy. Letter B. Do not conform. Yeah, and be transformed, not be blessed. Ate Cindy, 1 point. Recap ng score, Kuya Philip, 1. 2, Kuya Kirby, 1. Ate Cindy, 1. Next. So, guess the verse. Yung verse naman, ang pinakang pipiliin nyo. Huhulaan. Ay, hindi pala huhulaan. Kailangan alam nyo. Ayan. So, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Tama, Ate Elisha, 1 point. Letter A, Isaiah 41:10. 1 point. Ito, ganun ulit. Wait, baka mapasa mo yung answer. Yeah, but seek first His kingdom. Elisha 1. Sino lang sumagot? Kaya nga. Kuya Kirby, letter A. Matthew
6:33. Correct. Galing. 2 points. Kuya Kirby. Ito naman. Huhulaan nyo kung correct ba yung verse na nilagay ko. Ayan. Sabihin nyo lang kung correct or wrong. Ayun nga itatype nyo. Correct or wrong. Yeah. Is it correct or wrong? Yes or no? Correct. Tama. Ate Jenny. Ate Jenny, may points ka na ba? Wala pa. Ate Jenny, 1 point. Ayan, kompleto na sila. Si Kuya Kirby, si Ate Cindy, si Ate Elisha, si Ate Jenny. Ayan. Ay, si Kuya Philip and si Kuya Kirby. Ito. Next. Ito, wala nyo lang din kung correct or wrong. Ay, sasabihin nyo kung correct or wrong. John 10:10, ang ating ipa-join yan. Correct. Kuya Kirby, 3 points. Diba? Nunguna ka na. Lapit-lapit ka na sa 200. Ito naman, spill the verse. Parang mahirap-hirap to. Kahit hindi naman, sige. Kailangan pala, word for word. Yan. Anong sinabi sa 1 Peter 5:7? Kung ayaw niyo i-type, pwede kayo mag-open mic. Anong sinabi sa 1 Peter 5:7? Pwede ako mag-remake. Pwede po. Wag na. Sige sa mga bata. Ako, Alexa. Sige. Cast all your anxieties on him because he cares for you. Oh, perfect. Tama. Cast all your anxiety on him because he cares for you. Ate Elisha too. Hindi ko kinuha yung kay Kuya Kirby kasi may kulang. Baka mapagalitan tayo ni Lord. Ayan. Last na. Wait lang. Hindi ko makopy. Last na to. For 2 points. 2 points to Pwede din ulit umimik or i-chat. Anong sinabi sa Philippians 4:13? Alam nyo yan. Ako, I can do all things through Christ who strengthens me. Tama. Ate Elisha. Ayan, wait lang. 2 bar na lang ako. Ate Elisha, 4 points. You're the winner. Congratulations. Ayun po. Isend nyo na agad yung number nyo. Baka mabawasan yung 200. Maging 150 na lang. Ayun po. Proceed na po tayo sa closing. Ang ganda ng ating laro. Thank you, Lord. Okay, so closing prayer tayo na. Sige po, let's bow our head and close our eyes. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan, O God. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, Lord God, at sa nagayag ng iyong salita kay Kuya CJ, Lord God. Lord, bless his life and his family, Lord God. Lord, in Jesus' name, yung good health sa kanilang pamilya and yung provision na ipagkakaloob mo, Lord God. And Lord, sa buhay ng bawat isa, any secret petition of our hearts, Lord, ikaw na pong kumatugon, Lord God. And Lord, sa darating na week, Lord God, samahan mo po kami, Lord God. And even kay Mami Aya and Pastor Conrad, Lord God, bless their life, O God, in Jesus' name, O God. Lord, kung ano man pong kanilang secret petition, Lord, in Jesus' name, ikaw kumatugon nito, Lord God, in your perfect time, O God. Lord, maraming salamat. Tanging ikaw ay manguna sa aming buhay, O God, and makita ka, Lord God. To all the highest praise, in Jesus' mighty name we pray. Amen.